Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-24 na kabanata ng Kawikaan at magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Dapat po tayo maging determinado sa atin pong direksyon at sa atin pong mga pinanghahawakan. Tulad ng naibahagi ng isa po nating kapatiran, mag-iingat po tayo upang hindi tayo magkaroon ng pagdududa. Naway hindi tayo mabilis na maantala o kaya ay mabilis na malayo mula sa katotohanan. Sa kabanatang ito ay mayroon pong 3 bahagi at 34 na mga bersikulo. Ang atin pong buhay ay dapat na nakatuon sa pundasyon natin sa Diyos. Ang pundasyon na ito ay hindi lang po tungkol sa pundasyon ng ating mga pisikal na tahanan, kundi maging din po ng ating buhay. Kung ang inyong pong tahanan ay walang kalaman-laman, o ang inyong tahanan ay mayroong sapat na dunong at kaalaman, iyon po ang focus ng kabanatang ito. Kaya ang unang section ay verse 1 hanggang verse 12. Ang unang section, ang konklusyon po noon ay nasa verse 12. Kung walang Diyos na siya pong nagkahari sa lahat at ang lahat ay ayon lamang sa ating pakiramdam, ayon sa ating paghuhusga, ang ating pong buhay ay mapapariwara. Kaya masasabi po natin ang unang palamuti na kailangan mayroon sa ating bahay ay ang ating Diyos. Halimbawa sa atin po mga buhay, panigurado na sa atin pong mga buhay ay mayroong mga hindi mabubuting tao. Nabanggit po dito ang mga mapanlinlang, verse 9, ang mga mangbang na nanunukso ng iba. Makikita po natin na sa atin pong buhay ay mayroon pong iba't ibang mga uri ng tao. Sa atin pong mga tahanan ay mayroon po ba tayong tunay na dunong? Sinasabi po dito na wag po nating kainggitan ang mga masasamang tao, lalo na kung sila ay nagtatagumpay, ngunit kung tutuusin ay puro lamang kasamaan.
Hindi po dapat natin kinukumpara ang ating mga sarili sa mga masasamang tao. Alam ng Diyos ang lahat at ang Diyos ang siyang naghahari sa atin pong mga buhay. Hindi po dapat tayo magdududa o kaya'y mangangamba dahil tayo ay sasamahan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa atin pong mga buhay. Huwag din po tayong makisama sa mga masasama. Dapat po nating panatilihin na maging malayo sa kung anumang masama. Dahil sabi po dito, sapagkat ang kanilang puso ay nag-aaral ng pagpigati at ang kanilang mga labi nagsasalita ng kalikuan. Verse 3, sa karunungan ay natatayo ang bahay at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag. Verse 4, at sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga silid ng lahat na mahalaga at maligayang mga kayamanan. Anong uri ng mga kayamanan na mayroon po tayo sa ating mga buhay? Iyon ay dapat ang karunungan, ang kaalaman. Huwag po tayo maging mga uri ng tao na walang kalaman-laman. O kaya'y nakatingin lamang sa mga material na bagay. Huwag po tayong nakatingala lamang sa kayamanan. At higit sa lahat, dapat po tayong magkaroon ng sapat na dunong, sapat na kaalaman. Iyon po ang dahilan kung bakit po tayo magkakaroon o kung paano natin itatayo ang ating mga tahanan. Kung babasahin po natin ang mga salita ng Diyos, kung tutuusin ang mga ito ay nangungusap sa mga opisyal ng gobyerno. Ang atin pong mga pinagtatrabahuan ay lugar kung saan dapat po tayong aani na ibinigay ng Diyos. Dapat po nating ipanalangin ang ating mga lugar na pinagtatrabahuan upang tayo tulungan ng Diyos na maani ang mga kaluluwa doon at madala sila kay Kristo. Sa tuwing bumabalik po tayo sa ating mga pinagtatrabahuan, sa ating paaralan, dapat po nating isipin na ang mga lugar na iyon ay hindi lugar ng pakikipagdigma, bagkus ay lugar kung saan tayo ay makakapag-ani upang magawa ang misyon ng Diyos. Dapat po tayong humihingi ng payo mula sa iba. Maaring ito ay napakahirap sa marami po sa atin. Dahil ibig sabihin nito, ay dapat tayo magkaroon ng mas malaking koneksyon upang makahingi ng mga tamang payo. Hindi po dapat tayo nakikipagdigma ng mag-isa o kaya naglalakbay lamang ng mag-isa. At hindi lamang nagrereklamo ng mag-isa o kaya'y kumikilos ng mag-isa.
magkaroon po tayo ng mga network na makakatulong sa atin at makakapagbigay ng payo sa atin. Huwag lamang po tayong umasa sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling kasanayan. Sa verse 7, karunungan ay totoong mataas sa ganang mangmang, hindi niya binubuka ang kanyang bibig sa pintuang bayan. Pintuang bayan ay kung saan po tayo gumagawa ng mga desisyon, doon nauupo ang mga matatanda upang gumawa ng mga desisyon noong araw. Sa tuwing gumagawa po tayo ng malalaking desisyon, maging maingat po tayo sa paggawa nito. Kung tayo po ay mayroong tunay na karunungan sa atin, naway maging maingat tayo. Verse 8, siyang kumakatha ng paggawa ng kasamaan, tuwatawagin siya ng mga tao na masamang tao. Maaring nagtatanong po tayo, bakit ba may mga masamang tao sa atin pong mga buhay? Ito ay para subukin din tayo at tulungan din tayo ng Diyos na manatili sa kung ano ang tama. Maaring sa ating mga lugar ang pinagtatrabahuan ay may mga taong magaling manloko at tunay na masama. Ngunit hindi lamang po puro masamang tao ang mayroon sa mga lugar na to. Dahil alam natin na mayroon ang Diyos, meron ang Diyos na siyang tutulong sa atin at siyang tutulong sa atin upang mapabago din ang mga sistemang ito. Hindi po dapat tayo matakot, hindi dapat mangamba. Ito ay magandang kasanayan o kaya'y magandang lugar upang masubok ang ating tunay na kakayahan at tunay na kalakasan. Ang karunungan ay tungkol din po sa ating tunay na relasyon sa Diyos. Hindi lamang po ito tungkol sa panlabas na ugnayan sa Diyos, bagkus ay ang totoo at taos-pusong ugnayan sa Kanya. Sa atin pong mga tahanan, talaga po bang napapanatili natin ang ating ugnayan sa Diyos at ang karunungan na nagmumula sa Kanya? Ito po ang sinasabi ng Kanyang mga salita. Sa verse 11, iligtas mo silang nagdala sa kamatayan at ang mga handang papatayin ay tingnan mo na iyong ibalik. Sa pagharap po natin ng mga kritikal na sitwasyon, hindi lamang po dapat natin pinoprotektahan ang ating sarili, lalo na sa mga ating pinagtatrabahuan, lalo na kung may mga tao na nag-iisip ng masama laban sa atin. May mga tao marahil na ginagawan tayo ng masama o kaya ginagawa ng ibang tao ng masama, naway maging katulungan din po natin sila o kaya matulungan din po natin sila.
Sabi sa verse 12, kung iyong sinasabi na rito, hindi kami nakakaalam nito, hindi ba niya binubulay na tumitimbang ng mga puso? At siyang nag-iingat ng kayong kaluwala, hindi ba niya nalalaman? Alam ng Diyos ang nilalaman ng bawat po nating isipan. Sa tuwing pagharap po natin ng mga problema, ng mga krisis, huwag po tayong magpanggap na hindi natin alam ang mga masasamang nangyayari dahil alam ng Diyos ang nilalaman ng ating isip. Alam ng Diyos kung ano ang nangyayari. Huwag po tayong magpanggap na wala tayong alam, huwag magpanggap na tayo inosente. Huwag lamang po nating protektahan ang ating pong mga buhay para sa ating sariling kapakanan. Sabi niya dito, at siyang nag-iingat ng iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman at hindi ba niya gagantihin ang bawat tao ayon sa gawa niya? Ang tatlong katanungan na ito ay dapat po nating pagbulay-bulayan. Kahit sa mga bersikulong ito, maaaring hindi natin mababasa ang salita o ang pangalan ng Diyos, ngunit ang lahat ng ito ay tungkol pa rin sa Kanya. Sa pagharap ng mga krisis, tayo pa rin po ba ay umaasa sa Diyos? Ayon sa karunungan na nagmumula sa Diyos ay ang atin pong matatahanan ay naitatayo. Hindi lamang po ito tungkol sa kung gaano kalaki, bagkus ay kung mayroon bang Diyos sa loob ng tahanang iyon. Pagdating sa mga krisis, sa mga problema, kanino po tayo umaasa? Ikalawang bahagi ay verse 13 hanggang 22. Sabi po dito, anak ko, kumain ka ng pulot sapagkat mabuti at ng pulok-pukyutan na matamis sa iyong lasa. Kung tutuusin, ang pulot na ito ay tumutukoy po sa karunungan. Atin po bang nalalasahan ang karunungan ngayon? Kung atin po iyong mahahanap ay magkakaroon po tayo ng pag-asa. Verse 14. Kung sa inyong buhay ay wala na po kayong kapag-apag-asa, ibig sabihin ay umabot ka na sa punto na wala ng kalutasan sa anumang problema. Ngunit sinasabi po dito na kung mahahanap natin ang karunungan ay mahahanap din po natin ang daan palabas sa mga problemang ito. Verse 16, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Ang sitwasyon ay maaaring magpabuwal sa atin, ngunit sinasabi po dito na ang mga matuwid ay nakakabangon muli, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Ang bawat isa po sa atin ay haharap sa mga problema, haharap sa bawat pagbuwal, bawat problema.
Maaaring nagrereklamo tayo sa Diyos, nagrereklamo sa ating pananampalataya, ngunit tayo pa rin ay magkakaroon ng kalakasan na tumindig muli. Ngunit ang iba ay nagrereklamo lamang, iiyak lamang, ngunit ayaw namang tumayo muli. Kaya aling uri po tayo ng tao? Kung kayo ay tunay na matuwid at tunay na makatwiran, kayo ay makakabangon muli. Verse 17, huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya ay nabubuwal. Huwag po nating isipin na karapat-dapat sila sa mga pagkakabuwal na iyon dahil iyon ay nakikita din ng Diyos. Huwag po tayong matuwa sa pagkakabuwal ng iba dahil hindi ito ay katutuwa ng Diyos. Para sa mga kakatwiran, sila ay makakabangong muli. Makikita po natin dito ang paggamit ng ibang mga wika. Ang amang nagsusulat nito ay nangungusap sa kanyang anak. Ngunit sa verse 15, biglang sinabi dito, huwag kang bumakay o masamang tao sa tahanan ng matuwid. At sinong tinutukoy niya bilang masamang tao? Sa verse 13, kanyang sinabi, anak ko. Ngunit sa verse 15, masamang tao. At para bang napaka-istrikto ng pagkakasabi nito? Napaka-direkta. Ano pong ibig sabihin nito? Ang mga kabanatang ito, mga bersikulong ito ay tunay na nakatutuwa, nakawiwili. Kung tutuusin ay maaari itong maisulat ng manunulat sa ibang paraan. Ngunit dito makikita natin huwag kang bumakay o masamang tao. Napaka-dramatic ng pagkakasulat. Dahil alam ng Diyos kung sino ang masamang tao at ito ay kanyang pagbababala sa mga masamang tao.
Sa mga problema, hindi po natin kailangang tumakbo palayo o kaya ay mahirapan dahil tayo tutulungan ng Diyos. Verse 16 to 18, huwag magalak kapag ang kaaway ay nabubuwal. Tapos sa verse 19, huwag kang mabalisa dahil sa mga gawa ng masama ni maging mapanaghiliin sa masama. Kahit na sila ay napakayaman, napakaunlad, ngunit ang kanilang mga buhay ay mapupunta din sa kasamaan dahil ang lahat ng kayamanan na mayroon sila ay mula sa masama. Manatili lamang tayo sa pagkakaroon ng sapat na pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos at maging sa mga otoridad. Maaring may ilan po sa atin na nag-iisip na ang mga otoridad ang masama. Ngunit hindi po lahat ng otoridad ay masama. Ngunit hindi ko din sinasabi ng lahat ng otoridad ay makatwiran. Bagkus ay tinuturuan lang po tayo na magkaroon pa rin ng respeto sa mga nasa otoridad dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga otoridad na ito. Sinasabi po dito na ang mga taong masasama ay makakatanggap ng kaparusahan. Kung kaya hindi po dapat tayo mainggit sa kanilang pagkakaunlad o kaya ay pagkakayaman lalo na kung ito'y mula sa masama. Ang Diyos ang patuloy pa rin na naghahari sa ating mga buhay. Huling bahagi, verse 23 hanggang 34. Ito po ay tungkol sa karunungan. Verse 30, ako'y nagdaan sa tabi ng bukid ng tamad at sa tabi ng ubasan ng taong salat sa unawa. At narito tinubo ang lahat ng mga tinikang ibabaw niyaon ay natakpan ng mga dawag at ang bakod na bato ay nabagsak. Mayroon pong pagkakaiba pagdating sa mga tunay na marunong at sa mga mangmang. Para sa mga mangmang, sila ay palaging sa huli kikilos. Ngunit ang mga tunay na marunong ay kikilos mula sa umpisa pa lamang. Ngayon, sa atin pong mga buhay, tayo po ba ay tunay na marunong o katulad ng mga mangmang? Maaring maraming pagkakataon ay sinasabihan kayo ng inyong mga asawa sa mga dapat ninyong gawin o kaya ay inuudyok ng banal na espiritu ngunit hindi nyo ito ginagawa ng tama.
Kahapon, sa aking paglalakbay ay may mga nakita akong mga tahanan na nasira. Pagkatapos ay sinubukan itong ayusin ng mga taong nagmamay-ari noon. Dito ay masasabi natin na kung hahayaan lamang natin ang mga bagay na ito na masira, patuloy pa rin ito magiging sira. Naniniwala ako na nais po tayong paalalahanan ng Diyos ngayong umaga na huwag mag-procrastinate. Dapat tayong kumilos agad o kaya'y harapin agad ang ating mga problema. Verse 27 hanggang 29. Sa umpisa ay sinabi po natin na ang tahanan ay nililikha o kaya ay pinapatayuan. Ngunit paano po natin mapupuno ng karunungan ng atin pong mga tahanan? Una ay dapat po nating siyasatin ang pundasyon ng atin pong mga buhay. Ano po ang tinuturo nito sa verse 27, verse 28 at 29? Huwag sumaksi laban sa iyong kapwa ng walang kadahilanan at huwag kang magdaya ng iyong mga labi. Verse 29, huwag mong sabihin gagawin kong gayon sa kanya na gaya ng ginawa niya sa akin, aking ibibigay sa taong ayon sa kanyang gawa. Ito po ay tungkol po sa ating pakikipag-ugnayan. Tungkol sa ating pakikipag-ugnayan. Maaring sa tuwing humaharap po tayo sa ating interpersonal relationship ay nagagalit tayo dahil pakiramdam natin ay hindi tayo tinuturan ng tama. Kahit na hindi po natin ito sabihin mula sa ating mga labi, ngunit patuloy tayo nagkakaroon ng ganitong mga problema, alam ng Diyos ang bawat nating dinaramdam, alam ng Diyos ang bawat nating iniisip. Katulad sa verse 12, ano ang tunay na buhay ng marunong na tao? Mapapansin po natin na marami mga Kristiyanong nagsasabi na mayroon silang Diyos sa buhay, ngunit ang lahat ng kanilang ginagawa, lahat ng kanilang kinukilos ay hindi natin kakikitaan ng Diyos sa kanila. Hindi sila namumuhay ayon sa prinsipyo na itinuturo ng Diyos. Kahit na kanilang sinasabi ang salita ng Diyos o kaya ang katotohanan ng Diyos, ngunit hindi pa rin nabubuhay ayon dito. Naroon na nanlilin lang pa rin sila ng mga tao at hindi ito ikinatutuwa ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang nasa ating mga isip at nasa ating mga puso.
Kaya naman makikita natin kung paanong ang manunulat ay sinusulatan ng kanyang anak na huwag maging matamad, huwag manatiling tulog, bagkus ay kumilos. Sabi dito sa verse 15, huwag sirain ang dakong pahingahan, magkaroon ng karunungan na nagbumula sa Diyos sa atin pong mga buhay. Sa atin pong mga puso, sa atin pong buhay, sa ating mga plano, alam ng Diyos ang lahat. Sa bawat pagsubok na mayroon tayo, kung tayo man po ba ay natatakot, o kaya puno ng katapangan, naroon pa rin ang Diyos na siyang tutulong sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Naway basbasan ng Diyos ang kanyang mga salita at patuloy na tulungan ng bawat isa sa atin na maunawaan ang bawat niyang salita. Panginoon, tulungan mo kami na manatili sa iyo at sa iyong mga salita. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagdadala sa amin sa iglesia ito upang hindi kami mapag-isa sa amin pong mga paglalakbay, sa amin pong buhay. Kami ay mayroong mga cell group upang makahingi ng payo sa aming mga cell leader at sa aming mga kaibigan. Atin pong pasalamatan ng Diyos sa pagdadala sa atin
sa iglesia kung saan pinapahalagaan po natin ang ugnayan na mayroon tayo sa bawat isa. Hindi tayo mag-isa sa ating mga paglalakbay, hindi tayo mag-isa sa ating pong mga buhay. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat o Diyos sa iglesyang ito, isang cell group church. Mayroon kaming mga cell leader, mga cell member, mga kapwa-kapatiran, at alam namin o Diyos na hindi kami mag-isa at mayroon kaming mga kaibigan na aming kasama sa aming paglalakbay. Mga tao makakatulong sa amin sa aming pakikipag-ugnayan at sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Panginoon, ngayong umaga iyong tinuturo ang tungkol sa tunay na karunungan. Ngayon, siyasatin po natin ang ating mga buhay. Anong uri ng mga material ang mayroon po tayo sa ating buhay? Paano po natin tinitingnan ang ating marketplace, ang atin pong mga buhay? Atin lamang po ba itong tinitingnan bilang lugar ng digmaan o lugar din ng kasaganaan at pag-ani? Siyasatin po natin ang atin pong mga buhay. Atin pong siyasatin kung mayroon din pong pa rin pong buhay, mayroon pa rin Diyos sa atin pong mga buhay at hindi lamang po tayo nakatingin sa ating sariling kahinaan at sa kapaitan. Anong uri ng materyales na mayroon po tayo para sa atin pong mga tahanan? Panginoon, amin pong inaamin na may mga pagkakataon na kami ay napupuno ng inggit sa tuwing nakikita namin ang mga masasama na mayroong mas malaking impluensya o kaya ay mas tila nagiging sagana at maunlad. Kami ay napupuno ng galit, kami ay napupuno ng kapaitan. Panginoon, naway tulungan mo kami at naway iligtas mo kami. Upang amin pong makita ang pagkakaiba ng mabuti sa masama. Panginoon, naway piliin pa rin namin lagi na manatili sa iyo. Mga kapatid, atin pong siyasatin ang atin pong mga buhay ngayon. Tayo po ay umasa sa Diyos at tayo ay patuloy na manampalataya
na tayo ay tutulungan ng Diyos. Na kayang baguhin ng Diyos ang bawat sumpa upang maging pagpapala sa atin pong mga buhay. Atin pong sampalatayanan na tayo ay tutulungan ng Diyos. Panginoon, tulungan mo kami na manampalataya na Ikaw ang may hawak ng lahat. Maaring may mga ilan po sa atin, mga kapatiran, na dahil sa inyong pagharap ng maraming atake ng mga kaaway, kaya kayo ay nahihirapan. Maaring kayo ay naatake ng iyong kahit ng inyong mga kamag-anak, kayo ay napapahirapan maging ng inyong mga magulang. Kaya naman napakahirap sa inyo ang magpatawad. Kahit na sa pagkakataong ito, maaring sinasabi ninyo, oo, gusto ko silang patawarin, ngunit kayo pa rin ay nahihirapan. Naway pagalingin po tayo ng Diyos. Nais ng Diyos na palain tayo sa bawat nating kapaitan. Mga kapatid, sa atin pong pananalangin, naway mapagaling tayo ng Diyos. Panginoon, naway ipakita mo sa bawat mong mga anak na hindi sila nag-iisa sa kanilang paglalakbay, hindi sila nag-iisa sa kanilang buhay. Panginoon, naway pagalingin mo ang bawat isa. Naway tanggalin mo ang bawat kapaitan sa kanilang mga puso. Naway ang iyong pag-ibig lamang ang siyang maghari sa kanilang mga puso. Upang sila hindi manatili sa mga kapaitang ito. Panginoon, naway pagalingin mo sila upang makaalis na sa mga kalungkutang ito. Panginoon, Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin at siyang nagpapagaling sa amin. Panginoon, naway tulungan mo ang bawat isa sa amin. Ang iyong pag-ibig ang manatili sa amin. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa ngalan ni Jesus. Ngayon tayo po ay tumayo at atin pong purihin ang Diyos.
Hallelujah! Ngayong umaga, ang ibinahagi ni Pastor HK ay tungkol po sa atin pong ugnayan sa Diyos. Ang atin pong interaksyon sa Diyos ay napakahalaga. Ngayon, sa atin pong pananalangin, ang karunungan nawa ng Diyos ang siyang dumaloy sa atin. Maaring sa kabanatang ito ay makikita po natin ang ating pinakaboritong bersikulo. Ngayon, magkaroon tayo ng panahon ng pananalangin ayon sa mga bersikulo na ating gustong maisabuhay sa mga bersikulong ito.
Panginoon, ginagamit namin ang iyong salita upang mapanatili ang pundasyon ng iyong iglesia at maging ng aming pong mga buhay. Panginoon, naway ang iglesyang ito mapuno ng iyong pag-ibig, mapuno ng panalangin, mapuno ng iyong espiritu. Panginoon, tulungan mo kami na maging tao na puno ng karunungan, kumilos ayon sa iyong mga prinsipyo. Panginoon, kami ay may banal na takot sa iyo. Ikaw lamang, O Diyos, ang hari ng aming mga buhay. Ikaw lamang ang aming pupurihin. Panginoon, kami ay nakatingala sa iyo. Naway ang iyong karunungan ang siyang pumuno sa amin pong mga buhay. Panginoon, pinupuri ka namin. Sa anumang mga panalangin na mayroon kami, O Diyos, ikaw ay naroon. Panginoon, naway tulungan mo kaming matanggal ang bawat naming kahinaan, kapaitan, hindi pagpapatawad, ang aming katamaran. Ang iyong salita, O Diyos, ang pumuno sa amin pong mga buhay, ang pumuno sa amin pong mga puso. Kahit anumang, O Diyos, na aming naipapanalangin, ikaw ay narito. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, nakikita mo ang lahat ng mayroon kami ay mula sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang siyang pumoprotekta sa amin. Ikaw ang aming pundasyon. Panginoon, ikaw lamang ang siya naming tinatanggap. Tulungan mo kami, O Diyos, na mapanatili ang pundasyong ito sa iyo. Panginoon, kami ay mayroong banal na takot sa iyo. Panginoon, hindi lamang namin pangahawakan ang demokrasya dahil alam namin na ang lahat na otoridad na mayroon ka ay mula sa iyo. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng banal na takot sa iyo at banal na takot din sa mga otoridad na iyong binigay sa amin. Panginoon, tulungan mo kami upang sa tuwing humaharap kami sa tao ay magkaroon kami ng tamang pananaw. Naway ang lahat ng aming ginagawa ay magbigay kaluwalhatian sa iyo sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapalang bawat isa. Naway ang bawat isa ay lubos na mapagpala. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.